Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Eliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Pagkatapos na manalasan ng bagyong Krising nitong mga nakaraang araw, naging tuloy-tuloy hanggang sa kasalukuyan ang pagbuhos ng ulan dahil na rin sa dalawang low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility. Nagdulot ito ng mga pagbaha na nakaapekto sa mga residente rito sa Metro Manila. Dahil dito agad ipinasya ng pamamahala ng iglesia na katuwangin ang mga membro ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International para tumulong sa pag-rescue ng mga naapektuhan na kababayan natin. Marami tayong mga kapatid ang naapektuhan itong bagyo na Krising. Hindi lamang sa panig ng ating mga kapatid, maging ng ating mga kababayan. Sa pangunguna ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo ay nagpadala tayo ng mga pangunahing pangangailangan nila para pansamantalang lunas dito nga sa kalamidad na nangyari. Sa pamamagitan din ng Samahang SCAN International, 24/7 ang ginawa nilang pagmumonitor para doon sa mga dako na pag may nangailangan ng tulong ay sila ang re-responde. Ang Iglesia ni Cristo ay agad-agad dagliang tumutulong, damang-dama nila ang pag-ibig at pagmamahal na ipinagkakaloob natin sa kanila sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Sa distrito naman ng Sentral, alamin natin ang mga naging sitwasyon ng mga kababayan natin. Kamustahin natin ang kanilang kalagayan sa live report ni kapatid na Kimberly Sahilan. Kapatid na Kimberly? Maraming po kapatid na Eliza. Patuloy ang nararanasang matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Quezon City dulot ng walang tigil na pag-ulan na dala ng southwest monsoon o habagat na nagbunsod ng paglikas ng maraming residente. Kabilang sa labis na naapektuhan ang G. Araneta Avenue na mula pa noong Lunes ay abot bewang na ang baha. Malalim din ang pagbaha sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue at iba pang lugar sa Quezon City. Agad namang rumesponde ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa distrito ng Sentral sa pangunguna ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International upang tulungan ang mga residenteng apektado ng pagbaha na makalikas sa ligtas na lugar at makapunta sa mga nakatalagang evacuation centers. Samantala, nagbabala rin ang patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa La Mesa Dam. 11:30 ng umaga ngayong Martes, naitala ang water level ng La Mesa Dam sa 80.16 metro. Ito ay lumagpas na sa critical level na 79.50 metro at bahagyang lumagpas din sa spilling level na 80.15 metro. Patuloy namang nakahanda ang mga kapatid nating SCAN sa pagresponde sa sino mang nangangailangan ng agarang tulong. Inihahanda na rin po sa kasalukuyan ang ipagkakaloob ng mga lingap mula sa pamamahala ng Iglesia para sa mga kapatid natin, maging sa mga kababayan natin na naapektuhan ng malakas na bagyo at mga pagbaha. Yan po ang mga huling pangyayari dito sa Quezon City. Ako po si kapatid na Kimberly Sahilan para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Kimberly. Tumulong rin sa rescue mission ang SCAN members sa distrito ng Camanava sa mga naapektuhan ng pagbaha. Para sa mga karagdagang detalye, magre-report si kapatid na Rosana Ramos. Kapatid na Rosana? Maraming salamat po kapatid na Eliza. Ilang linggo pa lang ng buwan ng Hulyo ay sunod-sunod na ng mga pag-ulan ang nararanasan dito sa Metro Manila. Higit na nararamdaman ito kahapon mula umaga hanggang gabi ay wala ng tigil na pag-ulan ang nararanasan. Dulot ng habagat kaya naging sanhi ito upang umapaw at umabot sa 80 meters ang tubig sa La Mesa Dam. Apektado rito ang mga residenteng naninirahan malapit sa Tulyahan River dito sa Camanava.
Maraming lugar ang hindi na madaanan ng kahit anong sasakyan at ang ibang kababayan natin ay na-stranded. Bilang pagmamalasakit, hindi nahadlangan ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, lalo na ang mga miyembro ng Samahang SCAN International, sa pag-rescue ng mga kapatid at kababayan nating na-stranded sa kanilang mga bahay dulot ng mabilis na pagtaas ng baha. Dahil sa pagbaha, dahil nga sa tuloy-tuloy ang pag-ulan, lalo na kagabi, ay maraming mga lugar dito sa distrito ng Kamanaba ang naapektuhan. Lalo na yung mga lokal na sakop ng Nabotas, Malabon, at maging sa Valenzuela, lalo na doon sa may MacArthur Highway. Kaya naman ang ginawa natin sa distrito, kinausap natin ng SCAN, silang naging pangalan, naging katuwang natin para yung mga kapatid na kailangan ilikas ay yung mga SCAN ang tumulong sa kanila. At inalam na rin natin kung ilang sambahayan ang naapektuhan para na sa ganon ay malingap natin sila o mabigyan man lang ng mga pangunahing pangangailangan nila. Ngayon ay bumaba na ang baha sa ibang parte ng Kamanaba, ngunit nakararanas pa rin ng pagbugso-bugsong pag-ulan, kaya naghahanda pa rin ang mga residente sa muling pagtaas ng baha. Yan lamang po ang huling update dito sa Malabon City. Ako po si kapatid na Rosana Ramos para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Rosana at mag-ingat po kayo riyan. Sa Kamanaba area pa rin, kumilos agad ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na kabilang sa Society of Communicators and Networkers o SCAN International sa lokal ng Tandang Sora, Caloocan. Kabilang si kapatid na Richard Rendon at ang kanyang mga kapwa SCAN member sa mga nagtulong-tulong upang i-rescue ang mga kababayan natin, lalo na ang mga lugar na binaha. Bago po kami magtungo doon mismo sa eksaktong lokasyon ng rescue operation, nagsagawa po kami ng mga pag-uusap, orientation and briefing kung paano po namin isasagawa. Pinuntahan namin ng mga lugar na kabilang po sa aming area of responsibility. Unang-una pong aming tinulungan, nasa kalagayang inaabot na ng tubig baha ang kanilang pong pinalalagyang mga tahanan. Gumawa po kami ng paraan upang sila ay may alis doon at mailagay sa mas ligtas na lugar. Tumungo naman tayo sa distrito ng Caloocan North. Live na ire-report ni kapatid na Nigel Oreta ang ginawang pagtulong ng mga kaanib sa iglesia sa pag-rescue sa ating mga kababayan. Kapatid na Nigel, kamusta po ang sitwasyon diyan? Maraming salamat po kapatid na Eliza. Sa kasagsagan ng malakas na ulan at matinding pagbaha sa Caloocan City, mabilis na rumospendo ang mga miyembro ng SCAN International mula sa distrito ng Caloocan North upang maisagawa ang rescue and evacuation operation sa mga apektadong lugar. Ilan sa mga lugar na hindi na madaanan ng mga sakyan ay ang Congressional Road sa Ranay, Sabarte Road, Shelito, Camarin Road sa tapat ng Caloocan City North Medical Center, Camarin Road, P6 Bridge at Barugo Bridge. Samantala ang Doña Aurora Street ay hindi na rin madaanan maging ng heavy vehicles. Hindi alintana ng mga miyembro ng SCAN ang panganib at hirap ng kanilang pagresponde. Agad silang nagsagawa ng rescue and evacuation operation gamit ang kanilang kasanayan sa mga emergency response upang maisagip ang mga stranded na residente. Sa gitna ng pagtaas sa tubig at malimatadong mga daan, tumugon ng SCAN gamit ang kanilang handheld radios, flashlight, ring gears, life vests, rescue ropes at improvised flotation device para mas igurong ligtas ang kanilang operasyon. Ang kanilang maayos na koordinasyon at komunikasyon ang naging masusi para sa kanilang mabilis na pagresponde. Maraming residente ang ligtas na nailika sa mas mataas na lugar dahil sa mabilis na aksyon ng SCAN members. Sa kasalukuyan po ay nahanda na rin ang mga goodwill bags na ipapamahagi sa mga kapatid at sa mga kababayan nating malubhang naapektuhan ng kalamidad. Yan po ang mga huling pangyayari dito sa Caloocan City. Ako po si kapatid na Nigel Oreta para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Nigel. Tanggapin rin natin ang live report ni kapatid na Reggie Beltran patungkol sa sitwasyon ng mga kababayan natin sa Bayan-Bayanan sa distrito ng Marikina. Kapatid na Reggie. Kapatid na Eliza, magandang hapon sa inyo. Paglaki ng tubig ng Marikina River, mga pagbaha,
yan ang ilan sa mga idinulot ng nagdaang bagyo sa iba't ibang dako dito sa lungsod ng Marikina. Sa paglabas ng bagyong Krising sa Philippine Area of Responsibility, naging tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pagbuhos ng ulan, dulot naman ng habagat o southwest monsoon na sinabayan din ng low pressure area. Dito sa Barangay Concepcion 1 sa Marikina, nakaranas sa mga kababayan natin ng malawakang pagbaha dahil sa pagtaas ng tubig sa Marikina River. Ang pinakamalalim ay gadibdib na tubig baha sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Katuwang ang mga miyembro ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International sa mga tumulong sa pag-rescue. Bilang agarang tulong din, kapatid na Eliza, sa mga apektadong residente dito sa Barangay Concepcion 1, ipinasya ng pamamahala ng iglesia na kaagad ay magsagawa ng lingap sa mamamayan sa dakong ito. Isa ang lokal ng bayan-bayanan sa mga dako kung saan isasagawa ang paglingap ngayon ding sa araw na ito, ngayong hapon. Dito mismo sa lokal ng bayan-bayanan at sa mga bahay-bahay, isasagawa ang pamamahagi ng relief packages para maibsan ang dagliang pangangailangan ng ating mga kababayan. At yan na po muna ang mga huling pangyayari dito sa Marikina City. Ako po si kapatid na Reggie Beltran para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Reggie. Samantala sa distrito ng Kabangkalan City, Negros Occidental, tumanggap din ng lingap ang mga kababayan natin na naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Krising. Pagsunod ito sa kalooban ng Panginoong Diyos na tulungan ang mga nangangailangan. Para sa karagdagang detalye, may live report si kapatid na Elaine Talaban. Kapatid na Elaine? Maraming salamat po kapatid na Eliza. Tuloy-tuloy at walang tigil ang pag-ulan sa Visayas Region simula nung Miyerkules na dulot ng habagat at pinalakas na bagyong Krising. Dito sa probinsya ng Negros Occidental, kabilang sa mga naapektuhan ang bayan ng Binalbagan at Sipalay City. Nagmistulang lawa ang mga daan at rumaragasa ang tubig, kaya pati ang mga bahay ay lubog sa baha. Nasira rin ang mga pananim at mga pangunahing produkto sa lugar. Ang ilang mga residente, pansamantalang tumuloy muna sa mga evacuation center. Agara namang nagpadala ng lingap ang Iglesia ni Cristo sa mga kababayan nating migrense para makatulong sa kanilang pangangailangan, lalo na sa ganitong panahon ng kalamidad. Tumanggap ng care packages ang mga kababayan natin sa Binalbagan at Sipalay City. Bigas at mga basic food items at tubig ang ipinamahagi sa mga naapektuhan. Pinangunahan ng kapatid na Amando Bereding Jr., tagapangasiwa ng distrito, at kapatid na Cyrus Sab, pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang pamamahagi ng mga Goodwill bags. Kahit napakalayo namin dito, nakarating pa rin sa amin ang tulong po nila. Dalawa lang po kami sa bahay, kaya makaabot pa to ng mga 5 araw. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, sa kanyang walang sawang pagmamahal sa bawat isa sa atin, hindi lang sa spiritual na pangangailangan, hindi pati sa pangangailangan ng bawat isa sa atin, katulad ng paglingap sa mga nasalanta ng bagyong Krising. Mula po rito sa Kabangkalan City, Negros Occidental, ako po ang kapatid na Elaine Talaban para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Elaine. Ang SCAN members ng Iglesia ni Cristo ay tinuruan at sinanay sa iba't ibang seminar upang makatulong sa rescue operation at pawang mga certified emergency first responder. At yan po ang INC-TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Eliza Apsay. Magandang hapon po.